Pauwi na tayo galing sa trabaho. Ito pala yung rinibuild ko na shock. Okay naman, hindi nagtagas. Ayan yung kulong natin, Corsa tire pa rin. Harap likod. Tapos problema dito sa shock ko, walang hangin yung ano sa lagayan ng hangin. Matalbog pala pag walang hangin. Yups, daming uka. Alright, okay, sa update natin dito sa Showa shock natin, matalbog. Wala naman leak, kaso ang problema matalbog. At saka yung washable air filter natin na nilagay, kulang yung hangin na provide niya. Pumapalya pagka start pa lang, medyo iba na yung tunog. At sa high RPM, ayun, putol-putol, parang nawawala ng kuryente. Ngayon gagawin ko, palitan ko ulit. Andun yung isang air filter na ordinary lang. Sayang yung washable. Ano pa naman yun, 700. Tapos yung replacement na ano, 200 lang. Laki ng diferensya eh. Maganda sana yung washable kasi hugasan mo lang pagka nadumayan. Kaso problema, kulang yung hangin. Masyadong walang hangin na pumapasok, limited. At may problema pa rin dito sa motor natin, medyo may palya siya. Ewan ko kung anong nangyari. Mula nang galing kami sa Aurora, nakapark, ilang weeks kong di ginamit. Pagka gamit ko ulit, kung gamitin ko na, medyo masama na yung andar. Tapos yung manifold ko pala, Lazada din, 300 plus, 4 na piraso na yon. Ayan, nilagay ko na. Traffic na. Sa Sabado, try ko ulit kalikutin. Ayan, yung pag may mga umbong, malagotok. Minsan okay, minsan ano, may palya. Ewan ko ba ang problema nito. Pinalitan ko pa pala din yung ano ko, ignition. Pinalitan ko yung dalawang high tension wire dahil ano, tumatalon yung kuryente, may leak. Inat-ngat ng daga yung iba eh. Ito yung problema sa mga lumang big bike motor, kasi di mo aasahan yung mga sakit na lumalabas sa motor. Ang kagandahan, hindi sa makina. Ito lang, mga wirings, mga minor na lang naman. Sa makina pa na ito, maganda pa, makunat.
Dami din namin pinagsamahan nito. Ilang beses kami nag north, tapos south, tapos dito sa Rizal. Mga mag-aapat na din na taon sa akin to, kasi binili ko to February 2020. So magpa 5 years pa lang ngayon na ano, ngayong February. Dream bike natin to, kaya for keeps. Dami traffic. Unti-untihin natin pagandahin to. Pagka may pera tayo, pa-overhaul natin, palitan yung piston nya, tsaka yung mga palitin sa makina. Ang kagandahan nito sa mga Super 4, dami kang mabibilhan na pyesa, mga genuine parts, mga surplus. Unlike sa ibang motor na wala na, ito nagkalot eh. Ito yung kagandahan dito sa Super 4. Ganda dito paghapon, ang daming tao dyan sa ano, dito sa Arangka South. Wala kasi yung space dito, pwede kang mag-jogging diyan, pwede mag-date. May sabit pa rin eh. Kaya pala mas pinili ko tong Super 4 dahil ayaw ko ng mga ano, maraming high tech. Gusto ko yung simple lang, tapos reliable naman to kasi pure Japanese bike. Puro ito yung mga sinaunang big bike ng mga Japanese na talagang ginawa sa kanila, sa bansa nilang. Unlike sa mga bago ngayon na crossbreed, yung iba inassemble sa Taiwan at sa mga ibang bansa. Ito kasi nung binabasa ko yung history nito, talagang ginawa ng Honda para lang sa mga Japanese. Hindi nila pinalabas sa ibang bansa. Kaya nung 2008 doon lang sila nagpalabas ng mga ano. Unang labas niya Australia. At ito ginagamit ng mga ano, Japanese police. Ito yung gamit nila sa pagpatrolya. Kaya meron yung isang version na version K. Alam niyo yung tawag ng mga Hapon sa kanilang mga pulis ay Kempetai. Kaya siguro version K yun. Meron yung ano, nakaabang na kabitan ng mga blinker, talagang pang patrolya. At kung makikita nyo yung mga ginagamit ng HPG, ito mga Super 4 pang truck bike. Mga sinemplang nila. Ito yun, Super 4. At ang kagandahan, kahit 400cc lang ay big bike ang datingan kasi 4 cylinder. Ngayon yung mga bike ngayon 2 cylinder, kaya ito mas pinili ko. Kulang sa budget, kaya ito yung pasok sa budget. Ito yung nabili natin.
pinag-ipunan ng ilang taon. Okay naman, satisfied naman tayo. At pag may extra papintura, padagdag ng accessories, kasi ito yung gagamitin natin pag adventure At yung pang daily, pang pasok sa trabaho, yung RS125 na ginawa kong motard. Pag wala tayong panggas, yun, gagamitin natin yun. Napakatipid yun. Traffic na naman. Ito yung washable air filter na masyadong pag sininagan mo dito, parang malalaki yung butas, pero sa totoo pag hinipan mo, halos walang hangin na napasok dito. Ano kaya magandang gawin dito? Pumapal yan yung motor ko pag sinalpak ko to Butasan ko kaya ng karayom. Sayang to washable Sa low RPM pumapalya, lalo na nung nilagyan ko ng oil, namamatay yung motor. 700 plus pa naman to. Ano kayang tamang diskarte dito? Ito din pala yung pinili ko sa marketplace na boots, riding boots. Quality Problema ko lang, dahil matagal daw na stock na dito, natatanggal, tutuklap. Kaya ang gagawin ko, dalhin ko sa shoe repair, paayos ko. Maganda to kasi pure leather. Tapos dito, yan, hindi ka mababasa kasi purong leather. Kahit talsikan yan, tudulas lang yung tubig. Maganda din yung spike nya. Yan, ito yung sinuot ko kanina hindi ko napakita Ayan, ganun kataas at napakaganda. Ang brand pala nito LSE. Sinearch ko sa Google may lumalabas. Mahal pala nito. Umaabot ng 12K yung na-search ko. Kagandahan pa, mayroon siyang ganito. Kaya hindi masakit hindi na tatamaan yung balat mo. Kasi pag purong ganyan, tatamaan yung balat mo, masusugat. Kagandahan nito, malambot dito. Tapos nababaluktot yan. Leather din na soft compound. Yan napakaganda. Yan, perfect yan pagka mag long ride tayo. Paayos ko lang sa mananahi. Problema pa natin itong wire na itong GoPro. Sira ng ganun yung wire niya na putol-putol na Ano kayang diskarte niyan? Tapos nasira din yung dalawang battery. Isa na lang yung battery ko. Sayang. Ayan, ito yung motor natin na siningkro natin at pare-parehas naman, di ba? Ang hirap mag-syncro. Ayan. Naabot ako ng kulang-kulang 30 minutes na pagsisinkro. Okay na yan, pare-parehas naman Ayan. Ayan yung mga kinakabitan na pang syncro. Tapos doon sa ilalim. Ayan. Ganun din sa kabila. Kasi nung nakaraan itong second cylinder late umiinit. Nauna tong first, third and fourth. Yan yung naunang umiinit. Kaya
kaya siningkro ko. Tapos ngayon okay naman, pinantay ko lahat. Ito yung RPM nya reading. Yan. Tapos yung needle doon medyo steady naman, hindi magalaw. Pwede siguro yan. Yeah. Okay naman dito, okay naman yung tunog nya. Yan. Yan yung mga nagsasaksakan ng synchro. Sana okay to para hindi natin ulit-ulitin. Ginawa ko sa gas, dito ko nilagay sa reservoir. Tinanggal ko dito, ilipat ko dyan. Yan yung ginamit ko sa paglagay ng gas. Yan so pwede na yan. Hirap pag synchro, naubos na yung gas kaya nagka ganyan yan, ubos na yung gas natin kaya bumababa yung natin, voltahe. Saktong patapos saka maubos yung gas. So ayusin na natin to kasi next gagamitin ulit natin to sa long ride. Alright.